Magandang umaga po muli sa ating lahat at buksan po natin ating mga Bible sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. So ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral last week sa Antichrist. So dito sa 1 John chapter 2 sa verses 21 hanggang 24, babasahin ko po siya dahil sundan niyo po na yung mga mata. Sabi dito, 1 John chapter 2 verses 21 to 24, I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it, and no lie is of the truth. Who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father, but he that acknowledgeth the Son hath the Father also. 24, let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. Let's pray. Amang dakila, makapangyarihan sa lahat, Ama, nagpapasalamat po kami muli sa pagkakataon na muli makapakinig ng inyong banal na salita. Muli niyo po kami, Ama, bigyan naman ng katalinuhan at kaalaman, Ama, patutol po, Ama, sa pag-aaral namin mula, Ama, sa sulat ni John. At yun din po, Ama, tulungan niyo po ang bawat isa na matuto, Ama, na mag-learn sa mga hindi dapat matutunan, katulad, Ama, ng Gnosticism. At kundi po, Ama, na patuloy po namin ma-learn at malaman, Ama, ang katotohanan, Ama, patungkol po, Ama, dito sa aklat ni John. At muli, Ama, pangunahan niyo po ang bawat isa, tulungan niyo po ang bawat isa, at magbigay, Ama, ng katalinuhan sa bawat isa. Muli, Ama, binabalik namin sa inyong kapurihan at ang karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, last week, napag-aralan natin yung kung paano yung pagmamahal sa mundo, yung pagmamahal sa mundo, which is makikita natin sa verse 15, chapter 2, verse 15 and 16, makikita natin na yung passionate na pagmamahal sa mundo, na kung saan yun yung kagustuhan ni Satan. So, makikita yung system ng mundo, yung si Satan, at the same time, yung sarili natin. So, ito yung makaway natin na patuloy na hanggang ngayon, hanggang sa panahon natin ngayon, na kinakalaban tayo, at the same time, dapat nating kalabanin. So, dito sa verse 21, so makikita natin na nung panahon ni John, yung Ephesus, makikita yung sa mapa, kung sa mapa natin ngayon, Asia Minor, or makikita sa lugar na tawag nating Turkey, sa panahon natin ngayon, Turkey. So dito yung Greece, then andito yung Aegean Sea, then andito yung Turkey. So Mediterranean Sea sa baba, ito yung Turkey, at dito malapit sa tinatawag nating Greece, may lugar dito na malapit din sa Aegean Sea na tinatawag na Ephesus. At itong lugar na to, ito yung kung saan trading center. Andito yung trading ng mundo. So, trading, ito rin yung daanan patungo sa Asia. So, karamihan ng mga spices, silib, sibuyas, galing siya sa Asia. So, para may travel papuntang Europe, dadaan siya palagi dito sa Asia Minor, or tinatawag natin Turkey sa panahon natin ngayon. So, ibig sabihin, lahat ng mga religion, lahat ng mga religious, lahat ng mga faith, lahat ng katuruan na dumadaan, ay nakukuha din ng mga tao na narito sa Turkey, or sa tinatawag Asia Minor. So, kasama doon ang Ephesus. So, sa verse 21, nakikita natin dito yung characteristic ng believer. So, napag-aralan natin last week, yung characteristic na meron yung believer, yung characteristic na meron din yung Antichrist. So, anong characteristic merong believer dito? So, sa 21, sinabi dyan, I have not written unto you because you know. So, yung word dyan na know is ido. So, may gnosis. Pag gnosis, yung know na gnosis, ibig sabihin nun, ikaw ay meron kang relationship sa Panginoong Jesucristo. Yung ido, ibig sabihin naman nito, ikaw, alam mo yung isang tao. So, alam mo, example, bumili ka ng isang motor. So, alam mo yung dapat gawin sa motor. So, may manual, di ba? May manual. So, pag binasa yung manual, so alam mo na kung paano yung paggamit doon sa motor. So, ito yung example nitong know or ido. So, dito, I have not written unto you because ye not know the truth. So, makikita natin yung tinatawag nating
characteristic ng believer, they have knowledge of the truth. Meron silang kaalaman sa katotohanan. So, knowledge, yung ito, they really searcher of the scripture. Kasi, pag hindi nila, pag ang isang Kristiyano, example, isang Kristiyano, hindi siya nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos, so pag tatanungin mo siya about sa doktrina, may sasagot ba siya? So wala siyang may sasagot dahil hindi niya alam. So no. So ibig sabihin no doon, K-N-O-W, sabihin nun, ay ikaw mismo ay na-learn mo, nalaman mo yung katotohanan dahil sa pakikinig mo at sa pag-aaral mo ng Word of God. Right. So may kita natin yung tinatawag natin dito, they have knowledge of the truth. At yung pangalawang may kita natin dyan, they are holding the truth. So may kita natin dyan, yung sinasabi sa verse 21, but because you know it. So, hindi ko ibinigay sa inyo. So, isipin natin, ito yung Ephesus. So, binigay sa atin ni John yung sulat niya na yung sulat na to ay hindi ko ibinigay ito sa inyo dahil hindi niyo alam, kundi alam niyo ito. So, anong alam nila? So, una, ano ba yung katuruan na unang tinuro dito ni John? So, may kita natin yung incarnation of Christ, yung kailangan ng tao na magsisi ng kasalanan, yung relationship na meron ang tao, at the same time, ang God the Father at ang God the Son. So makikita natin doon na kapag ang tao ay wala siyang relationship sa Diyos, kay Jesus Christ, wala din siyang fellowship sa God the Father. That's right. So, questionable, nasasabihin mo na ikaw ay may fellowship sa God the Father and God the Father kung wala kang fellowship sa God the Son. So, makikita natin din, sa pangalawa, they are holding the truth. Sabi dyan, but because you know it. So, nalaman nila. At dahil nalaman nila, pinanghawakan nila yung salita. So, yung know na naman dyan is ido. Kasi alam mismo nila kung ano yung kanilang pinanghahawakan. Alam mismo nila kung ano yung kanilang tinatayuan. So, bilang isang Kristiyano, sa panahon natin ngayon, alam mo ba yung isang doktrina na pinanghahawakan natin at kaya mo bang ipagtanggol yung doktrina na pinanghahawakan natin ngayon? So, example, baptism. Karamihan, hindi alam ng mga Kristiyano kung ano bang nangyari during the time ng Dark Ages. So, period na kung saan yung mga Kristiyano hinahanting, mga Baptist especially, hinahanting. So, yung baptism na yan, yun yung isang dahilan kung bakit napakaraming mga Kristiyano ang namatay. Ang pangalawa, Lord's Supper. Maraming mga Kristiyanong namatay, mga Baptist na namatay dahil sa Lord's Supper. Bakit? Ang paniniwala ng mga simbahan during that time, ng Catholicism, ng Protestant, ang paniniwala nila ng Lord's Supper at gawin baptism. Ang baptism, paniniwala nila na hindi ito memorial lang. Kundi, kahit baby, pwedeng baptize, magiging part ng family ng simbahan. So, ang paniniwala nila, kapag binaptize ang baby, ay magiging, means of grace. So, yan yung magiging daan o dahilan para yung isang batang yon balang araw magiging part siya ng simbahan. So, hindi yan tinuturo ng Bible, pagkat alam natin na yung isang tao na nagsisi ng kasalanan ng patay sa Panginoon Kristo, personally, kapag nagsabi siya, nais siyang pabaptize, yun yung tamang pagbaptize, hindi yung baby pa. So, yun yung example, kaya ba nating i-defend yung faith? So, itong mga believer dito sa Ephesus, alam nila kung paano i-defend yung paniniwala o yung pananampalataya na meron sila. Kaya nga kung titingnan natin, after ilang years, sabihin 5 years, doon sa Ephesus, sabi ni John, sunod ni John, na yung mga believer sa Revelation chapter 2, yung mga believer dito sa Ephesus, hinuhold nila ang faith. Strong yung kanilang paghuhold sa pananampalataya at sa katuruan ng mga apostol na meron ay binigay sa kanila. So, sulat ni Pablo, mga sulat ni Pablo, then sulat ni Juan, hinawakan nila yon, pinanghawakan nila yon. Kaya may kita mo doon na yung mga lahat ng mga Nicolaitans, Diotrephes, lahat yun pinalayas nila
doon sa simbahan. So yun yung makikita natin. So dito, pangalawa nakikita na they are holding the truth. Pangatlo na makikita natin dito, sabi dyan, but because you know it and no lie of the truth. They believe, pangatlo, they believe in the truth. Yeah. So, they believe in the truth. So, their knowledge turn into believing, or their knowledge leads into believing. So, because no lie of the truth. Kasi alam nila na yung katotohanan na pinanghawakan nila, na yung doktrina ng Panginoong Jesucristo, yung incarnation of Christ, doktrina ng repentance, na ng tao kailangang magsisi ng kasalanan, doktrina ng ating Panginoong Jesucristo bilang mediator, ay alam nila at pinanghawakan nila yon. Bakit? Dahil sinabi mismo sa chapter 1, verse 1, sabi ni Juan, nakita namin siya, nahawakan namin siya, nakasama namin siya. So, ibig sabihin, si Juan mismo nagpapatotoo na sila, si Juan mismo nagpapatotoo na yung kanilang tinuturo ay katotohanan. Kaya sabi ito ni Juan, sinabi mismo ni Juan, and that no lie of the truth is of the truth. So, kapag ang katotohanan, kapag ang isang tao pumasok sa kanya, o tinanggap niyang katotohanan, yung katotohanan na yon, yun yung mag-work sa kanyang buhay para mabago yung isang tao. That's right. So, yung katotohanan, kasi sabi na yung liwanag ng gospel, kapag tinanggap ng isang tao, ang Panginoong Jesucristo, ang God Holy Spirit mag-work sa kanya. Ang God Holy Spirit mag-work sa kanya upang yung isang tao ay maging fellowship ng Diyos. Yes, So, tandaan natin, itong first John, it's all about sa fellowship ng tao sa God the Son at God the Father. Amen. Anong fellowship ba, anong relationship ba meron ka sa God the Son? Yun yung magiging fellowship mo sa God the Father. Tandaan natin, ang God the Father ay galit siya sa tao. Galit siya dahil ang tao ay nagkasala. So, dito sa verse 22, makikita natin na pinagpatuloy ni John used yung rhetorical question. So, makikita natin dyan. Then, and John keep identifying who are the Antichrist. So, makikita natin dyan. So, doon sa verse 19, makikita natin na yung Antichrist ay nasa loob mismo ng church. Dito sa verse 22, makikita natin yung isa pang identification ng church. So, yung unang pagkakilanlan ng church, ng isang Antichrist, they are member of the church at Ephesus. So, makikita natin sa verse 19. Yung pangalawang pagkakilanlan ng Antichrist, dyan sa verse 22, they denied the Father and the Son. So, sabi dyan sa verse 22, who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ, he is Antichrist that denieth the Father and the Son. So, dito makikita natin na yung word na liar dyan, mula siya sa Greek, comes from the Greek word Yostes. So, ibig sabihin nito, ito yung liar that surpasses all liars. So, ibig sabihin, ito yung kasinungalingan, ito yung sinungaling na mas sinungaling pa sa mga sinungaling. So, itong klaseng liar na meron dito, yung nagdi-deny sa ating Panginoong Kristo. That's right. At ang tawag sa kanila, sa panahon nito, ay liar. At ano sila? Mga Gnostics. Sila yung nasa loob ng Gnosticism. Gnostics. Sila yung nagsasabi na alam namin lahat ng bagay, na alam namin na ang makakapagligtas sa tao ay ang kaalaman. Hindi kaalaman patungkol sa kaligtasan, kundi kaalaman patungkol sa, hindi dahil alam ko na ang tagapagligtas si Jesus Christ, hindi doon, kundi kaalaman kung paano ako ay magiging katulad ng Diyos. So, ganun yung pagkakalam ng Gnosticism. So, makikita natin dito, yung word na liar ay mula siya sa Yostes. Ibig sabihin, liar that surpasses all liars. So, napakasinungaling nitong mga Gnostics. So, makikita natin kung gaano kasinungaling ng mga Gnostics dito.
So, 3 beses na ginamit ni John yung liar. So, John used the word liar 3 times, and it is, first, may kita natin sa verse 4, chapter 2, verse 4, sabi dyan, "He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, he is a liar, and the truth is not in him." So, knowing him, and keepeth not his commandment, is a liar. That's So, right. yung word na keepeth dyan, may equivalent ito ng word na pag-preserve Yeah. o pag-protect doon Yeah. sa Word of God. So, That's ibig right. sabihin, wala silang pakialam. So, isipin nyo, after ng ilang years, pagkamatay ni John, yung mga Gnostics, nag-work talaga sila para sirain yung New Testament. That's right. Lalo na yung Book of John. Yeah. Itong sulat ni John, 1 John. 1 John chapter 5, verse 7, 8, tinanggal yan ng Gnostics. That's right. Ganun sila kagaling. Yeah. So, isa sa example, si Origen. Yeah. So, isa siya sa Gnostics. Pero before ni Origen, may tinatawag na si Cerinthus. So, si Cerinthus is contemporary ni John the Beloved. So, 50 AD, halos magkasabay lang sila dyan. So, si Cerinthus, kilala siya na Gnostics dito sa Asia Minor. At ang katuruan niya, itong katuruan nito ni Cerinthus, ay ang Panginoong Jesucristo, si Jesus, at yung Christ ay hindi iisa. So, ang paniniwala ni Cerinthus na si Jesus ay yun yung tao na ipinanganak na mula kay Mary at Joseph. Si Mary at Joseph daw, dahil mag-asawa sila, nagkaroon sila ng anak, ang pangalan Jesus. Then yung Christ, siya yung galing sa langit na pumasok sa Jesus. Then si Jesus, ginawa niyang kabutihan. Then nung ipapako na si Jesus, yung Christ ay umalis. Ang Christ ay hindi nag-suffer sa cross. Ang nag-suffer sa cross ay yung Jesus. Hindi yun katotohanan. Yeah. Christ, isipin yung Jesus Christ, yun yung title ng ating Panginoong Kristo. Siya yung in-anoint ng God the Father. Siya yung anointed na dapat magliligtas sa kasalanan. Isipin mo, yung Jesus ilalayo mo. So, ibig sabihin, may mga pangalan ng Jesus sa panahon natin ngayon. Jesus. Napakarami sa panahon natin ngayon. So, ibig sabihin, maaaring part din sila na balang araw. May darating na Christ para sila kasihan. So, hindi yung katotohanan. So, may kita natin itong si Cerinthus, galing siya sa labas. Siyempre, may mga believers sa Ephesus na mahilig makinig ng mga filosofiya. Diba? Mahilig. Sino yung mga paboritong filosofiya during that time sa Greece? Aristotle. Yeah? Then, Plato. So, isipin mo, yung mga paniniwala nila ay dualism. Yeah. May Diyos, may Diyos na masama, may Diyos na mabuti. Paniniwala na ang Diyos na mabuti, siya pa rin yung magwawagi. Pero isipin mo yon na may Diyos na kasing powerful din ng Diyos ng liwanag. So, this Diyos ng kadiliman, para sa power. So, isipin mo yun. Kaya makikita natin yung paniniwala ng Mormons, Iglesia ni Cristo, pareha sila. That's right. So, Yeah. makikita natin na itong mga believer, napakinggan nila si Cerinthus. Then mahilig sila sa filosofiya, sa panahon na yun, wala pa masyadong, walang mga gadget talaga. So, more on, pakikinig sila, karamihan ng mga tao, pag may nagsasalita, papakinggan nila. So, yung mga believer, yung mga tao, isa yung believer, yung mga tao, napakinggan nila. So, yung mga tao na nakapakinig nun, pumasok sila ngayon sa church, which is, naging member sila ng church. At yung mga yon, sila ngayon yung nagpalipana ng mga maling katuruan. So, may kita natin dito, sa verse 22, who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ. So, sa verse 4, chapter 2, verse 4, na alam mo, yung sinasabi mo na alam mo, knowing Him, alam mo siya, kilala mo daw siya, pero hindi mo kinikip, hindi mo pinipreserve yung kanyang katuruan, hindi mo ina-apply, sa panahon natin ngayon, ina-apply yung katuruan ng Diyos. Sabi dito, ikaw ay sinungaling. So, lahat ng makikita natin, Gnostics, lahat sila sinungaling. Sinungaling. Then, isa pang tawag dyan is, doon sa verse 22, ito nga sa verse 22, denying Jesus is Christ. So may kita natin,
denying Jesus is Christ at tinawag din sila liar. So, pag dinideny mo yung si Jesus bilang Christ, na siya yung Christ, parang sinasabi mo rin na yung God the Father, hindi nagsugo ng kanyang anak. At sinasabi mo rin na yung God the Son ay hindi siya anak ng God the Father. So, ibig sabihin, walang tagapagligtas talaga. So, yung ibig sabihin. So, in other words, yung liar dito is talagang nireject mo na ang ating Panginoong Kristo. So, may kita din natin dito, yung isa pa, sa 1 John chapter 4, verse 20. 1 John chapter 4, verse 20. Sinabi dyan, if any man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? So may kita natin dito na sinasabi ng Gnostics na I love God. Mahal po ng Diyos. So, sabi niya, loving Him but hated his brother ay sinungaling. Sinungaling. Hindi ka lang basta sinungaling, kundi sinungaling ka sa lahat ng mga sinungaling. At sabi ni John, sabi ni Jesus Christ, na sino yung tatay ng mga sinungaling? Sa John chapter 8 verse 44. Verse 20, tama. So, sino sinungaling doon? Yung devil. At lahat ng sinungaling ay ang tatay niyo ay ang devil. So, tingnan natin doon. Sinabi ang ating Panginoon sa Kristo yon sa John, which is sulat din ni John. John chapter 8 verse 44. 44, sabi doon, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father. That's right. So isipin mo yon na may mga tao na nasa loob ng church that hindi sila regenerate. Kasi hindi sila saved. Wala silang relationship sa Diyos, pero member siya ng church. So, ibig sabihin, may mga pastor na nagsabi na, sabi ng pastor, mga laking simbahan sa US, sabi nila, sa napakarami kong member, meron lang 30% dito ang saved. The rest na 70% ay unsaved. At meron pang isa nagsabi na 10% lang ng kanyang mga members sa church ay saved. The rest ay unsaved. So, isipin mo yon. So, ibig sabihin, kung sa disciples ni Jesus Christ, may isang hindi saved. Paano pa sa panahon natin ngayon, which is, andito lahat ng kasalanan. So, yung pagmamahal sa sarili, yung self-satisfaction, self-sufficiency, yung sinasabi ng mga tao na mahalin muna ang sarili. So, lahat na yun, may kita natin sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni John, sabihin natin, meron, lalo na sa panahon natin ngayon. That's right. So, may kita rin na ang Bible ay palaging updated sa mga nangyayari, even sa future na That's mga right. pangyayari. Kaya may kita natin dito na lahat ng mga tao na lahat ng tao na sinungaling, ang ama nila walang iba kundi si Satan, ang devil. May kita din natin dito sa yung word, dito sa verse 22, yung word na sinasabi dyan, who is a liar, but he that denieth that Jesus is the Christ. He is the Antichrist that denieth the Father and the Son. So, 3 beses ginamit sa 22 and 23 yung word na denieth. Yung deny nila. So, the word denieth here comes from the Greek word arneumai. So, ibig sabihin nito, rejection or disassociation from the truth. Yung deny dito. Rejection, yung pag-reject at pag-alis doon sa katotohanan. So, it is a continuous rejection of the truth they hear. So, ibig sabihin, nasa loob sila ng church. Nakikinig sila ng salita ng Diyos. Pero yung salita ng Diyos ay lumalabas lang din sa kabilang tenga. Hindi talaga nila tinatanggap
o kinikip, sabi nga, keep it, Yeah. kinikip yung Word of God sa kanila. Ibig sabihin, hindi nila inaangkin yung salita ng Diyos na para sa kanila, kundi yung Word of God, pinakinggan lamang nila para malaman nila kung ano yung sinasabi ng nagtuturo at ano yung aking paniniwala. So, ganun ang Gnostics. So, makikita natin dito ng yung word na deny, deny, ay ito yung pag-reject sa pag-reject mismo doon sa katotohanan. So, in verse 23 and 22 and 23, makikita natin yung tatlong klase dyan ng Gnostics. Tatlong klase ng Gnostics dyan, makikita natin. Diyan sa verse, diyan na sa 22 and 23. Yung una, Gnostics denial of the incarnation of Christ. Alright. Diyan, makikita natin. 23. Whosoever denieth the Son. Whosoever denieth the Son, verse 22, rather, who is the liar, but he that denieth Jesus is Christ. Is the Christ. So, yung tinatawag natin Jesus is the Christ, ito yung incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. Right, yeah. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos, ang God the Son, ay nagkatawang tao siya. Amen. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Pero yon ay hindi pinaniniwalaan yun ng mga Gnostics. Hindi sila naniniwala ng ating Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. That's right. Bakit? Ang Diyos ba pwedeng maging tao? Yun yung tanong nila. Ang Diyos ba pwedeng maging tao? So yun yung tanong nila. So makikita natin dito, it is the denial of personal relationship to the Savior. Ito yung relationship mo sa iyong Savior. So, tinitira nila na yung, isipin nyo, na yung Christ is katumbas yun ng Messiah ng Hebrew. Ibig sabihin, siya yung Savior o yung tagapagligtas. So, ibig sabihin, kaya mo pini-question na si Jesus ay hindi Christ dahil wala ka talagang relationship sa Kanya. Yeah. So may kita natin dyan sa verse 22. Who is a liar, but he that denieth that Jesus is Christ. Jesus is Christ. So isipin mo sila, Serentus, Valentinus, yung mga Gnosticism, talagang ang ginagawa nila, pinuputol palagi nila yung Jesus at yung Christ. Yeah. May isa pang, sabi ng mga Gnostics, isa sa katuruan nila, na si Jesus Christ, nung natako siya sa cross, yun ay isa lamang ilusyon. Hindi yung katotohanan. Yun yung sabi nila. Nung natako siya, ilusyon lamang yun. Bakit? Dahil, kapag sinabi nila na talagang napako si Jesus Christ, ibig sabihin, meron talagang tumagas na dugo na magsisave sa buong mundo. Ayaw nila nun. Kaya may kita natin dito, ilang beses nilang dininay, may kita natin paano na dininay yung Panginoong Jesucristo, paano dininay yung blood of Jesus Christ. So, may kita na yung unang Gnostic, klase ng Gnostic dito, ay yung nagdi-deny, yung Gnostics denial sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Yung pangiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi siya sa 22, who is the liar that he that denieth that Jesus is the Christ. So yung pangalawang klase ng Gnostics na makikita natin dito ay yung Gnostics denial of the Father and the Son. Yeah. It is the denial of the fellowship of the Father and the Son. It is the type of Gnostic that who are against sila sa God the Father at doon sa God the Son. Kaya tinawag sila dito dyan na Antichrist. Sabi dito, He is Antichrist that denieth the Father and the Son. So, yung dalawang katangian ng isang Antichrist, members siya ng church. Yung pangalawa ay dinideny niya na yung God the Father at yung God the Father at ang God the Son. So, may kita natin dito na yung fellowship ng God the Father at God the Son ay meron silang intimate na fellowship. At the same time, kapag ang tao nagsisi ng kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Kristo, masasama siya doon sa tinatawag nating intimate fellowship na meron ang
God the Father at God the Son. Pero, pag i-reject mo yung relationship na meron God the Father at God the Son, para mo na rin sinasabi na hindi mo kailangan, kasi sinasabi ng mga Gnostics na hindi namin kailangan ang God the Father at ang God the Son. Bakit? So, ang God the Father, ang God the Son, hindi siya namatay sa cross. Kaya niwalang Gnostics yun. Ibig sabihin, pwede namin tirahin ngayon ang God the Father. Pwede namin sabihin na wala naman talagang God the Father. Wala talagang Diyos Ama. Dahil wala namang Diyos Anak. So, isipin yun, na ito yung pag-deny sa fellowship na meron ang God the Father at ang God the Son. Kaya sa verse chapter 1, nakikita natin dyan, first na sinabi talaga ni John, sinabi dyan ni John, sa verse 2, chapter 1, verse 2, 1 John chapter 1, verse 2, for the life what was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us, verse 3, and that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. Truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. So, that's right. Yung kumpleto yung pagkakatawag ni John, di ba? May kita yung kumpleto, Son, Jesus, Christ. So, yung mga Gnostics, pinuputo nila, ang Son, iba yan. Jesus, iba yan. Ang Christ, iba rin yan. Ganun ang ginagawa ng Gnostics. Kaya, sa church, nagkakaroon ng problema. Even sa panahon ni John. Dahil may mga tao na member ng church na gano'n ang paniniwala. Yeah, that's right. Yeah. So, dahil galing sila sa labas, nakuha nila yon. Then, may kita din natin dito, yung pangatlo. So, verse 23, chapter 2, verse 23, Gnostics denial on the sonship of the divine sonship of the Son Jesus Christ. That's right. 23, tingnan natin dyan. Sabi dyan, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. So, ito yung pag-deny nila. So, pag-deny, tandaan yung pag-deny, ito yung rejection o disassociation doon sa katotohanan. So, they denied, yung deny nila sa pagiging Son ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ko, yung sinabi ko kanina, ang ginawa ng Gnostics ay pinahati-hati nila. So ngayon, dinilay nila Jesus ay Christ, dinilay nila na ang Jesus ay Son of God, dinilay nila na yung Jesus Christ ay Son of God. So dito, question nila yung sonship ng ating Panginoong Kristo. Yung divine sonship ng ating Panginoong Kristo. So may iba na iniwala na ating Panginoong Kristo ay hindi naman talaga siya Son of God. Kundi, binigyan lamang ng power ng Christ, which is, binigyan lamang ng power ng Christ para maging tagapagligtas, Savior. Yeah. Pero hindi daw siya Son of God. Yun yung paniniwala ng mga Gnostic. It is a complete denial and attack of the divine sonship of our Lord Jesus Christ. God cannot have a son. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng son. Una, ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Yes. Pangalawa, ang Diyos ay hindi pwedeng magkaroon ng anak. So, ibig sabihin, nililimitahan nila yung Diyos. Bakit? Hindi naman sila sa Diyos eh. Sino ba maglilimita sa Diyos, kundi yung hindi sa Diyos? Yeah, that's right. Kaya may kita natin dito na yung pag-complete denial nila doon sa pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoong Kristo. Which is, may kita natin dyan, whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. So, ibig sabihin, whosoever, pinili mismo nila na mag-disassociate doon sa katotohanan na ang ating Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Whosoever. So, whosoever, may kita sa John, whosoever believeth, dito, whosoever denieth. So, itong mga taong to, itong mga Gnostic dito, may kita natin na nung nasa loob sila, naging member sila ng church, napakinggan nila yung Word of God, pinili na mismo nila
yun na mismo yung choice nila na i-reject yung katotohanan. I-reject yung katotohanan. Anong gagawin nila sa church? Mag-i-stir up sila ng problems of church. So, balang araw yung church ay magiging kanila na. So, karamihan during modernist fundamentalist controversy, may mga believer na umalis sa mga church, sa mga denomination nila. So, umalis sila doon kasi yung denomination nila, isipin na umuno ay modernist. Pangalawang na umuno, modernist. Pangatlo, modernist. So, mga school nyo lahat, example, Mount Zion Baptist College, modernist na rin. Tapos yung Mount Zion Convention, modernist din may hawak. So, lahat ng mga churches na kaibigan nyo, modernist. Pati yung pastor na nagpipreach sa Mount Zion, modernist. So, ikaw, na member ng church, anong gagawin mo? So, yung mga taong yun, umalis sila. Pero may mga taong gustong manatili, gusto i-compromise yung kanilang paniniwala. Kasi sabi nila, yung building na yan, yung school na yan, lahat ng mga meron dyan ay galing sa aming forefathers na mananampalataya. Hindi kami aalis kung hindi namin kasama yan. So, yun yung ginawa. Kaya nangyari, pumasok yung fundamentalism, which is, sabihin natin, hanggang ngayon, they compromise doon sa kanilang pananampalataya. Isipin mo, isang pastor ng Baptist, magpipreach siya doon sa gathering ng mga Presbyterians. Isipin mo yan, may mga tao na Lutheran, isipin mo, Presbyterian, tas Baptist, Lutheran, Anglican, magkakasama sa isang fellowship. So, ano nangyari nung panahon na kung saan sa Baptist history, pinatay tayo at pinatay yung mga forefathers natin. So, wala na. So, nakita natin dito na they deny ng ating Panginoong Kristo ay Son of God. Son of God. Una, they deny na si Jesus Christ ay Christ. They deny na ang God the Father at ang God the Son ay dapat may fellowship at yung tao may fellowship sa God the Father, God the Son. Then, they deny na yung God, yung si Jesus Christ, yung God the Son, ay totoo ba talaga siyang Son of God? So, yung divine sonship ng ating Panginoong Kristo. So, dyan sa verse 24, may kaya, let that therefore abide in you, which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, you also shall continue in the Son and in the Father. So, may kita natin dito yung characters, yung test ng isang mananampalataya. Yung test, yung totoong genuine test kung ikaw ba talaga isang believer. So may kita natin, let have therefore abide in you which you have heard from the beginning. Una natin may kita dyan, so may dalawa tayo may kita dyan. Una natin may kita dyan, yung una, yung continuous holding of the apostles' doctrine. That's right. Sabi dyan, let that therefore abide in you which you have heard from the beginning. Yung word na heard dyan is akuo. Ibig sabihin nun, you heard the truth because you are there. Napakinggan mo yung katotohanan dahil present ka. Pag absent ka, during the time ni John, hindi mo mapakinggan ang katotohanan. Sabi-sabihin, pag isang believer nagpalya sa pagsimba o pakikinig ng salita ng Diyos, magpapalya din siya sa kanyang doktrina. So may kita natin, they heard. So it is a continuous possession of truth which they have heard. Continue na patuloy nilang hinahawakan yung heard patuloy nilang hinahawakan yung Word of God, yung katotohanan. Continuous possession of truth which they have heard from the beginning when Paul preached there 40 years ago. So si Paul, yung natayo yung Church of Ephesus, nag-preach si Paul dito, yung sulat ni Pablo para sa Ephesus, so makikita natin doon. At the same time, after 40 years, nung si John nag-preach dito, makikita natin, sumulat si John. So, yung problema sa panahon ni Paul, may mga problema na natanggal, pero may bagong problema, yung tinatawag natin Gnosticism, na dati sa panahon ni Paul nakatago. Sa panahon ni John, nagsilabasan. At nakita ni John. So may kita natin dito na it is a continuous possession of truth which they have heard from the beginning. Sabi dito, sabi dyan, di ba? Let that therefore abide in you
which you have heard from the beginning, if that which you have heard from the beginning shall remain in you. So, beginning, ito yung beginning na kung saan sila'y nakakilala sa Panginoong Kristo, beginning ng paano yung church sa Ephesus ay na-establish. So, napakinggan nila nung itinayo yung church doon sa Ephesus, example, church, nagkaroon ng mission sa Candelaria, nung naitayo yun, napakinggan nila yung katotohanan na tinuturo sa kanila. At yung katotohanan na tinuturo sa kanila ay tuloy-tuloy nilang pinakinggan. So, ibig sabihin, nag-abide sila, nanatili sila. So, may kita natin na dahil napakinggan nila after 40 years, muling tinuro ng isang pastor, na isang preacher, naging church and church, yung mission sa Candelaria, naging church siya after 40 years. So, yung napakinggan nila kay Pablo, sa dating pastor, napakinggan ulit nila sa pastor after 40 years, which is same lang din ng pinipreach, unang tinuturo. So, yun may kita natin dito. Let that therefore abide in you which you have heard from the beginning. So, example, si Brother Bill, then may susunod na maging pastor, then may susunod na magiging pastor, then yung magiging mga anak natin o anak nyo, so magtutuloy-tuloy sila dito, mapapakinggan nila patuloy yung salita ng Diyos. So, may kita natin, na yun napakinggan nila dito ay tuloy-tuloy nilang pinakinggan. So, ibig sabihin, talagang attentively pinakinggan nila na yung isang preacher ay nagtuturo sa kanila, binabasa nila yung Bible na meron sila dahil yun yung mismong sinasabi ng Bible. So, dito po natin makikita. So, pangalawa natin makikita dito, una natin nakita is continuous holding of the apostles' doctrine. Pangalawa natin makikita, ito yung continuous fellowship with Father and the Son. So, dyan, sa kalahati ng verse 24, sinabi dyan, if that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye shall also continue in the Son and in the Father. So, a fellowship with the Father and the Son can only be gained, makuha lamang yon sa pamamagitan ng pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Panginoon Kristo. So, ang tao, sabi ng Bible, sabi ni John, sabi ni Jesus Christ, na walang tao na makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. So, sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So, napaka-clear, napaka-crystal clear yung Word of God. May kita natin na ikaw ay hindi ka pwedeng magkaroon ng fellowship sa Ama kung wala kang relationship sa God the Son. So, ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo, hindi pasado. Questionable. Bakit? Paniniwala nila, God the Father, Ama, God the Son, bagsak. So, isipin natin yan. So, ito yung continuous na fellowship. Then, nakikita na din natin yung word dyan na remain, word na abide, then yung isa pang word na continue, yung isang Greek word lang yan. Greek word yan na, mula sa Greek word na meno. Ibig sabihin niya, that is to mean, to stay while holding the truth, or to stay while waiting for His coming. Kaya sa mga susunod ding mapag-aaralan natin yung kung bakit dapat tayong manatili, hold the fort, manatili sa ating pananampalataya. Bakit? Para hindi tayo mahiya, dyan sabi sa verse 28, sa Kanyang pagbabalik. Sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. So, kaya dapat tayo bilang Kristiyano, tinahawakan natin yung incarnation of Christ. Ang ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Pinanghawakan din dapat natin yung sonship ng ating Panginoon Kristo. Maraming tumitira sa sonship ng ating Panginoon Kristo. Ng ating Panginoon Kristo ay anak ng Diyos. That's right. Ang paniniwala nila, maliit na Diyos. Paniniwala ng Jehovah, paniniwala ng dating daan, nilikhang Diyos, maliit na Diyos, hindi Diyos. So, makikita natin na tayo bilang mga believers sa panahon ngayon, dapat alam natin kung sino yung una maka-fellowship natin, di ba? Right. Lalo na sa panghabang buhay na fellowship. Anong meron yon? Panghabang buhay na fellowship na meron tayo, habang buhay tayo sa mundo. Siyempre, magiging partner, magiging asawa. So, mag-aasawa ka ng isang
kulto, Oh. itim, itim yung kulto, ikaw puti. Pag magkasawang itim at puting aso, magiging batik yung isang aso. So, dapat yung isang Kristiyano puti, maghanap ng isa pang puti. So, puti, parehas. So, may kita natin dito, kung tunay kang Kristiyano, ito yung test, kung tunay kang Kristiyano, hahanapin mo yung katulad mo. That's At dito right. natin may kita. At magpapatuloy kayo na magkasama sa pananampalataya na itinuturo ng mga apostol at ng Biblia. So, compromise ay is a no. That's Hindi right. pwede. Amen. At hindi dapat gawin ng isang Kristiyano. Compromise okay, mabait, masipag, magalang, pero hindi Kristiyano. Kristiyano, pero hindi faithful. Paano yan? Eh, sabi nga, level ng mga babae, sabi dati, pag mga kaedad 18, 19, 20, medyo mataas pa. Pero balang araw. So, faithful, Baptist, believer, tawag dyan, Baptists, sabi, ganong klase, 18, 19, 20. Pagdating ng mga 30, Baptist, then believer, okay na yon. Then pagdating mga 40, okay na believer, kahit di na Baptist. Dahan-dahan na wala. Kaya bilang believer, huwag yung compromise. Kaya habang ngayon, mag-pray na kayo. Dahil mga single, mga lalaking single, mga babaeng single, mag-pray na kayo. Bakit? Darating balang araw. Ibibigay ng Diyos yun. That's So right. ako, nag-pray ako. Ilang taon ako? So mga 13, 14, yan. Oh. Una ko narinig yung Word of God na dapat pinapanalangin mo na. Yun. Pinapanalangin ko. Hindi naman dumating agad ng ano eh. After 1 year, 2 years, 2 years. Dumating after 1 years pa. 23 ako na eh. 10 years. Oh. 10 years bago dumating. So, hindi agad. Kaya tayo pinamanampalataya, Yun. magpatuloy tayo. At the same time, mag-look forward tayo sa muling pagbabalik ng ating That's Panginoon. right. Manalangin tayo, let's pray. Mga mandakila, mga pangyarihan sa lahat naman, nagpapasalamat po kami sa iyong kaputihan sa iyong buhay. Gabi pa ma, sa iyong patuloy Ama, na pagbibigay sa amin naman ng inyong banal na salita, na kung paano Ama, na kami ay magiging tunay Ama, lamang na Kristiyano, kung kami Ama ay may relation sa aming Panginoong Kristo. Kung wala kaming relasyon sa aming Panginoong Kristo, ay questionable ang pagiging member namin ng church o yung pagiging tinatawag na Kristiyano. Ama, tulungan niyo po Ama ang bawat isa sa amin na i-search ang aming puso, tingnan ang aming mga puso Ama, kung kami Ama ay nasa pananampalataya upang Ama, masigurado namin Ama na kami Ama ay mag-aantay sa pagbabalik muli ng aming Panginoong Kristo. Ama, muli binabalik namin sa iyong kapurihan at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen.